أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ati pong sinabi mga kapatid na bibigyan natin ang eksplanasyon ang kasabihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sino mang tao na magnais na gumawa ng isang kabutihan pero hindi niya ito ginawa, bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng reward sa kaniyang niya na mabuti. Ang ibig sabihin nito mga kapatid ay ganito. Una, isang tao na nagnais niyang gumawa ng isang kabutihan pero hindi niya ito nakaya. Gusto niyang gumawa ng isang kabutihan pero hindi niya ito nakaya dahil sa kaniyang pangatawan o kaya kaniyang pananalapi. At itong taong to ay bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng reward na isa dahil doon sa kaniyang niya, dahil doon sa kaniyang intensyon na gusto niyang gumawa ng isang kabutihan. At sinabi ni Allah sa Holy Quran ang ganito, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Ito ang dalil niya sa Quran. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang sino mang tao na lumabas sa kaniyang bahay, muhajiran ila Allah wa rasuli. At siya ay naghijra para kay Allah at sa kaniyang propeta, thumma adrakahul maut. Pero hindi niya ito nagawa dahil siya ay namatay, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maisusulat na bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng reward. Ang taong to na naghijra pero hindi niya nakompleto ang kaniyang hijra dahil siya ay namatay, ginawa niya ang kaniyang gusto, pero hindi niya ito nakaya, inabutan siya ng kamatayan, isusulat na ito ay isang mabuting gawain na gusto niyang gawin kahit na hindi niya gawa. Pangalawa, gusto mong gumawa ng isang kabutihan. Pero may nakita kang isang kabutihan na mas maganda doon sa ginawa mo, sa gusto mong gawin. Gusto mong gumawa ng isang kabutihan, pero nakita mo na may mas isa pang magandang mabuti, at ito ang iyong ginawa. Ang taong to mga kapatid ay may makukuhang dalawang reward mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una, dahil doon sa kanyang unang intensyon na gusto niyang gumawa ng reward, at doon din sa kanyang intensyon na gumawa ng mas maganda pang kabutihan na nakikita niya na mas maganda kaysa sa doon sa kabutihan na kanyang gustong gawin. So itong kapatid na ito ang kanyang intensyon, ay dalawa ang reward na kanyang makukuha. Halimbawa mga kapatid, gusto mong magbigay ng 10 real, 10 pesos na isang nakawang gawa sa iyong kapatid. Nakita mo na itong 10 pesos na ito ay okay siya, pero hindi ito pwedeng maging dahilan para ang gutom na nararamdaman ng iyong kapatid ay mawala dahil hindi ito kasyang pambayad sa isang restaurant. Nakita mo na mas mabuti sa iyo na bigyan siya ng 100 pesos. So, yung unang intention mo na gusto mo siyang bigyan ng 10 pesos, bibigyan ka doon ni Allah subhanahu wa ta'ala ng reward, at ang ginawa mo na isa na 100 real ang gusto mong ibigay sa kanya ay bibigyan ka doon ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang reward. So dalawang mabuti ang iyong nakuha na ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang dalil nito mga kapatid ay isang lalaki na sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung nakuha na ng Propeta ang Makkah, ang lalaking ito ay pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi niya na, O Propeta Muhammad, ako ay nagkasam, ako ay nagswear kay Allah na pag makuha ang Makkah ng mga Muslim ay magsasala ako ng 2 rak'ah sa Bait al-Maqdis. 2 rak'ah sa Bait al-Maqdis, ang sinabi sa kanina ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dito mo gawin ang 2 rak'ah sa Makkah. Dahil ang pagsasala sa Makkah ay may malaking reward kaysa sa pagsasala sa Bait al-Maqdis. So yun ang dalil mga kapatid na ang taong to na nais niyang gumawa ng isang kabutihan, pero may nakita siyang mas mabuti na mas maganda doon sa kanyang gustong gawin, ay ito ang kanyang ginawa, 2 ang reward ang kanyang makukuha. Pangatlo, gusto mong gumawa ng kabutihan pero hindi mo ito ginawa, takasulan. Nagnais ka, yung niya mo na talagang gusto mong gumawa ng isang kabutihan. Pero hindi mo ito ginawa dahil tinamad kang gawin ito.
فَهَذَا يُثَابُ عَلَى هَمِّهِ الْأَوَّلِ. Pero ito ay bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng reward dahil doon sa kanyang unang intensyon na talagang gusto niyang gumawa. Pero tinamad lang itong kapatid na ito at hindi niya itinuloy. Hindi niya itinuloy. Ito ay bibigyan din ni Allah subhanahu wa ta'ala ng reward. Doon naman sa kasabihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sino mang tao na gusto o magnais na gumawa ng isang kasamaan pero hindi niya ito ginawa, bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang reward. At kung gawin niya ito, bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang kasamaan. Isusulat itong kanyang ginawa ng isang kasamaan lamang. Ang explanation mga kapatid ay ganito. Una, ang kapatid na ito ay gustong gumawa ng kasamaan. Halimbawa, gusto niyang magnakaw. Pero naisip niya sa bandang huli na masama ang pagnanakaw dahil ito ay pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At nang dahil sa ito ay pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagbabawal sa akin ng aking relihiyon. May masama akong gagawin sa aking kapatid. Iniwanan niya ito para kay Allah. Ito ay bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang kumpletong kabutihan. Taong to ay bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang kumpletong kabutihan. Pangalawa, ang taong to ay gusto niyang gumawa. Nais niyang gumawa ng isang masama. At talagang gustong-gusto niyang gawin ito pero hindi niya nakaya. Pero hindi na siya humanap ng paraan para gawin ito. Hindi niya nakaya na gumawa ng kasamaan at hindi siya gumawa ng mga paraan upang gawin ito. فَهَذَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَلَكِنْ لَيْسَ كَعَامِلِ سَيِّئَةً. Ito ay isusulat na isang masama sa kanya. Tandaan natin mga kapatid, isang masama doon sa kanyang intensyon na gumawa ng masama. Pero hindi niya ito nakaya, pero hindi katulad ng gumawa ng isang masama. Isang masama, isusulat ito na isang masamang gawain sa kanya, pero ang parusa nito ay hindi katulad ng parusa ng isang taong gumawa ng kasamaan. Halimbawa mga kapatid, tao na gustong magnakaw, tao rin na gustong magnakaw. Pero yung gusto niyang nakawin ay hindi niya kaya. Dahil ito ay nakatago sa isang lugar na kung saan very safe itong lugar na ito. So, dahil doon ay hindi siya nagnakaw. At hindi siya gumawa ng paraan para manakaw yung kanyang gustong gawin. Hindi siya kumuha ng mga tools para sirain halimbawa ang isang padlock na nakapadlock doon sa lugar na kung saan gusto niyang nagnakaw. Talagang gusto niyang gumawa pero wala siyang paraan para magnakaw. Dahil nakaklose yung pintuan ng bahay na gusto niyang pagnakawan. Pero hindi ito gumawa ng mga paraan para mapasok ang bahay. Pero gustong-gusto niyang gumawa ng kasamaan. Ito ay bibigyan ni Allah ng isang kasamaan, pero hindi katulad ng parusa ng taong gumawa mismo ng kasamaan, ng pagnanakaw. Pangatlo, ay tao na gustong gumawa ng kasamaan. Gustong magnakaw. At yung kanyang intensyon ay gusto talaga magnakaw at gumawa ng mga paraan para siya ay magnakaw. Pagkatapos nung kumuha siya ng mga tools para buksan ang bahay na yun ng gusto niyang pagnakawan, pero hindi rin niya ito natupad. Hindi rin niya ito natupad dahil biglang dumating ang may-ari ng bahay at siya ay tumakas halimbawa. Gustong magnakaw, gumawa ng paraan, pero hindi niya ito nagawa dahil halimbawa biglang dumating ang may-ari ng bahay o kaya natunugan siya at siya ay umalis. Yung taong yun ay isusulat sa kanya na siya ay parang nagnanakaw na totoong nagnanakaw na talaga. Yung kanyang parusa sa araw ng paghukom ay katulad mismo ng nagnakaw. Yung parusa makukuha niya sa araw ng paghukom ay katulad mismo ng parusa ng taong nagnakaw mga kapatid. Kahit hindi pa ito nakapagnakaw. Okay. At ang pang-apat ay ang tao na gusto niyang gumawa ng kasamaan. Gusto niyang magnakaw. Pero sa bandang huli, ay, wag na lang ako magnakaw. Hindi niya iniwanan ang pagnanakaw dahil sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala or di kaya kahit na ano paman. Biglang iniwanan ang pagnanakaw. Itong taong to ay hindi niya iniwanan ang pagnanakaw para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang taong to ay walang parusa at walang kabutihan na makukuha. So, gusto kong magnakaw, naisip mo gusto kong magnakaw, ay wag na lang.
Naisip mo na huwag na lang, hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kagustuhan mo lang na ayaw mong magnakaw. Wala kang makukuhang reward at walang parusa na maisusulat para sa iyo sa araw ng paghukom. At ito ang eksplanasyon ng hadith na ito na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At muli, ako ay nagsasabi sa inyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel. For more information about our program, contact us at fcc.filipino@gmail.com.